So, mamimigay tayo ng 100 na iPhone sa lahat ng mga magla-like sa casino. Charis! Okay, so let's talk about this recent issue about Ivana Alawi. Trending na trending. Pero guys, yung issue dito hindi naman tungkol sa celebrity. Mas malaki ang usapan dito. Hindi napapansin ko, halos kahit saan ka tumingin, puro mga gambling advertisement. May mga influencers. Napansin ko yung mga kilala kong influencer, nasa comment section nila na, sige, mananalo kayo ng Gcash. Sa lahat ng mga mag-register dito, mga sikat na mga influencers. Meron din mga celebrity, may mga cash giveaway. Nandiyan na yung mga iPhone giveaway, which is yung ginagawa nga ni Ivana. May mga referral link. Mapapaisip ka, di ba? Ba't kaya handang-handa gumastos ng daan-daang milyon yung mga online gambling na companies na yan? For the sake na makakuha sila ng mga celebrities. Simple lang yan, guys. Hindi naman siguro gagastos yung mga gambling companies na yan kung alam nilang hindi babalik sa kanila yan, diba? Meron ba negosyo na lalabas ka ng pera tapos you're not expecting something in return? Ganito kasi yung strategy nila. Hindi ka naman nila agad pa susugalin eh. Hindi naman nila sinasabi na, oy, lika, deposit ka dito tapos sugal ka. Hindi naman ganun yung advertisement nila. Ang ginagawa nila, mag-register ka gamit yung link ko, and then may mga free bonuses, may chance ka manalo ng iPhone, may mga cash giveaways. Alam mo yung parang, wala, harmless lang. Hindi mo ma-feel na parang, ay, mag-register lang pala, wala namang babayaran dito eh, di ba? Pero guys, yun yung pinakaunang hakbang. That's the first step. Marketing experts, they call this customer acquisition. Ang goal dito, syempre, hindi ka muna paggastusin. The goal is, makapasok ka muna dun sa ecosystem nila. Then, kapag meron ka ng account, there's a high chance na pwedeng mag-deposit ka. Kahit nasa isip mo, hindi yung mag-deposit sa ganyan. Pero guys, after registration, meron kang mga marireceive na free spins, yan. Tapos may mga welcome bonuses. Meron pa yung mga cashback, tsaka mga referral rewards. So, kahit di ka mag-deposit, kapag nag-earn ka ng free spin, pwede ka na magsugal. Yung mga ganitong incentive, ina-encourage yung mga tao na makipag-interact dun sa platform and syempre bumalik dun. Tawag dito is foot in the door effect. Getting someone to agree to take small action and possibly can make larger actions in the future. So there's this hope that yung user na yon will become a long-term customer. So ganito yung business model nila. Say for example, may nag-register na 1 million na katao. So sabihin na lang natin, si Ivana meron siyang 50 million followers sa Facebook. Iba pa yun sa YouTube tsaka sa TikTok. So right now, meron ng 224 million views. Grabe. Kung 224 million views, sabihin na natin na meron nag-register dyan na kalahati. Or nag-like sa Casino Plus or napunta dun sa online gambling platform na yun because in-encourage niya. Ang kalahati ng 224 million is 112 million. Sabihin natin sa 112 million na yun, ay kalahati nag-register. So, merong 56 million na nag-register dun sa casino. Kung 10% nun ay nag-deposit, meron ng 5.6 million. Eh, what if maging regular customer pa yung mga yun? So, yung pinambili ni Ivana na nasa roughly around 5 million pesos na mga iPhone sa 100 piraso, ibig sabihin, balik puhunan naman talaga kung namuhunan sila ng ganong halaga para dun sa pamigay na iPhone, diba? Kaya for those gambling companies, yung mga regular players, possible, makapag-generate din naman ng enough revenue over time. Para syempre ma-justify nila yung ginastos nila na million-million sa mga influencer campaigns na to. That is why they can really afford expensive promotions. Kasi imagine niyo if say for example company, gagas ka ng advertisement, tapos yun, makakapag-convert ka ng customer. As to compare if yung kumpanya, lalapit nila sa mga trusted creator, katulad ni Ivana na merong million-million na followers. Tapos, dun, makakapag-generate sila ng customer. The creator acts as a bridge of trust, which can make the advertising more effective. And syempre, talaga merong mga ethical debate about this. Because yung mga gitong produkto, possible magkaroon ng or mag-cause ng harm doon sa mga customers, sa mga users. Kasi mga gitong campaign, it's not just about selling product na parang nagbenta ka lang ng skincare mo. This one, gitong promotion, you're encouraging people to try something that carries risk of addiction. Kaya marami talaga mga ibang bansa, mga ibang countries na they're placing stricter rules about this. Pero dito sa Pilipinas, parang wala namang ginagawa yung gobyerno. Ate, anong ginagawa ng gobyerno? Kung ikaw nga naman talaga may-ari ng kumpanya, talagang pipiliin mo si Ivana. Napaka-massive ng reach niya.
Ivana has one of the largest followings dito sa Pilipinas. Across Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Single post niya can actually reach millions. Papansin niyo, TikTok niya, hindi bababa ng billion yung views dun. And grabe rin yung engagement kay Ivana. Hindi lang siya basta followers. Yung mga audience niya, they actually like, comment, share. That is why yung mga campaigns niya, mas mabilis kumalat, mag-spread. And yung demographic ng reach ni Ivana, she appeals to young adults, families, OFWs, different income groups. And syempre, mga advertisers, this will give them a much wider market, diba? And yung trust kay Ivana, talagang nag-gain niya yung tiwala ng karamihan. Kasi karamihan ng mga tao, they see her as generous, down to earth, and super authentic. And yung mga brands, they choose personalities who actually built a strong trust dun sa mga audience nila. Kasi syempre, kahit anong i-recommenda from mga trusted figures and mga public figures na to, they tend to become more persuasive kasi sa mga traditional na ads, diba? And yung ganitong kind of marketing is proven. Companies typically influencers talaga based on data. Depende sa reach, sa engagement, sa conversion rates, and sa mga past campaigns. Ako naman, I have nothing against Ivana. And yung generosity niya naman ay talagang very much admirable. But then again, na-mention ko nga earlier, this is not about the celebrity. It comes from the fact that the same qualities that make her an effective influencer, yung trust, popularity, yung massive reach, can also make gambling promotion much more influential. Kasi yes, she is promoting legal business. And syempre, mga adults should be responsible for their own decisions. And itong mga influencers na to, they're just simply doing paid endorsements. But however, should we criticize? A trusted celebrity can encourage more people to do gambling, to try gambling. And the thing is, itong mga campaign na to, they are reaching those people who are financially vulnerable, and even yung mga younger audiences, kabataan. Ano kaya possible maging effect nito after 10 years, 20 years? Hindi naman lahat ma-addict, pero imagine mo, 1% lang. Nung naging reach ng video na yun na 225 million na yun, that's 2.2 million. Yung possible na magkaroon ng gambling addiction. Milyon na Pilipino pa rin yun. Maliit na percentage lang yung 1%. Pero napakalaking epekto na to sa lipunan. May mga kasama dito sa bahay. Nag-try lang siya. Curious lang, ganon. Ngayon, halos lahat ng sahod niya napupunta sa sugal. Cash advance, utang. Kapag talo, nagkukulong sa kwarto. May mga araw na sobrang depressed. And hindi lang to isa sang istorya na narinig ko, meron pa. Ito isa rin sa kabansang bahay namin, yung anak niya naman. Bawat sinasahod nitong, every time nasahod siya, papadala niya agad dun sa probinsya. Kasi baon sa utang. Hindi dahil nagsusugal to kasambahay namin, pero nagsusugal yung anak niya. And ang dami na utangan dun. And guess what? Maraming pamilya ang tahimik na dumadaan dito. Kasi hindi lang isa to sa mga horror stories na narinig ko. Ang tanong ko, ano kaya mangyayari sa mga Pilipinong araw-araw na i-expose sa ganitong kind of marketing? Hindi lang isang buwan, hindi lang isang taon, kundi 10 taon, 20 taon. And possible yung mga patayan na naririnig nyo sa balita, yung mga nakawan. What if mga gambling-related problems na rin yan? Kasi hindi lang naman yung taong nalulung sa sugal ang magiging apektado dito eh. Yung pamilya, yung anak, yung asawa, yung trabaho, yung mental health, yung utang. Pag wala ng pera, anong gagawin? Saksakin ko na lang yung rider ng Lalamove or Move It. Kunin ko yung motor niya, tas benta ko. Nakaw dito, patay doon. Kasi umabot sa point ng desperation eh. Yung iba, lubog na sa loan sharks. Apektado na yung mental health kasi hindi ka titigilan ng loan sharks eh. Hindi ka yan mapapakulong. Pero sisirain niya yung mental health mo. Papahiya ka niyan. Katakutin. Yung mga liit-liit na yun, mag-a-accumulate yun na problema ng Pilipinas. Sana mapaisip tayo, tayong mga content creators, lalo na yung may malalaking influence. Tanongin yung sarili nyo, anong klaseng financial culture yung gusto natin mabuo para sa mga susunod na generation? Yung culture ba na nagtuturo para makabuo ng skill na pagnegosyo, investment, or isang culture na naniniwala na ba sa susunod na spin yung makakapagpabago ng buhay niya?